Hello mga ka-backyard, isang mainit na umaga po sa ating lahat. So ngayon, bagong pairing na naman dito sa aking area. So ang roster po natin ngayon is itong Silver Lace Polish roster. So ayan. So napakagandang roster mga ka-backyard. Pang show talaga ang datingan niya. Dahil bangs pa lang, siguradong mapapawaw ka na talaga sa ganda. At saka mayroon din tayo mga magagandang hen mga ka-backyard na ipapares natin sa Polish roster ko. So ayan po sila. So napakagandang hen. At saka naririnig nyo ang kanyang tunog mga ka-backyard. So isa itong sinyalis na ready na talaga for breeding ang ating hen. So ayan, napakaganda ng hen natin mga ka-backyard. So ang parisan ko po sa mga manok na to is 2 female at saka 1 male. So ito po ang parisan ko ngayon. So ito yung project natin for the month of November. So gusto ko na makapagpalabas tayo ng mga magagandang fancy chicken dito sa ating area. Para pag once gusto nyong mag-avail, is maganda ang ma-avail ninyong parisan na manok mga ka-backyard. Lalong lalo na sa mga mahilig sa mga fancy chicken. So chance na po nyo ito na mag-avail o bumili ng mga ganitong klaseng manok. So kung gusto ninyong bumili mga ka-backyard, meron na po akong mga sisiw dito na pour out. Message nyo lang ako sa FB page ko, Studio Bird Lover. So ayan po ang page ko mga ka-backyard. So pwede po kayo diyang maka-message para mapag-usapan natin kung magkano ang mga week old, day old, month old hanggang ready to breed na mga manok ko mga ka-backyard. So ayan, napakaganda po ng mga hina to mga ka-backyard. At saka quality po. Ayan. So ito po yung ipapartner natin sa aking roster. So ang tunog po ng hen dito is yung kakak. So it means ready na talaga siya for breeding. So ang mga edad sa mga manok na to mga ka-backyard is nasa 8 months old na po ang hen na to. At saka ang roster natin is nasa 1 year old. So maganda na yon for breeding mga ka-backyard. At kondisyon na po sila dahil tapos ko na po itong napurga, napaliguan, at saka tapos na din silang nagmolting, kaya bagay na ito for breeding. So yan po yung roster natin. So dito ko po sila ilalagay mga ka-backyard sa aking kulungan. Ayan dito. At saka ang taas po nito tayong mga mga sibuyas, alugbati at saka talbos ng kamote. So ito po ang ginagamit ko mga ka-backyard pag once nagbibigay ako ng mga dahon-dahon sa aking mga alagang ibon. So kumukuha po ako dito ng ng dahon ng alugbati, talbos ng kamote, at kung meron din akong ulam na mapaglagyan ng mga ganitong klaseng gulay, din ako nangunguha ng mga gulay na pang lagay ko sa tinola mga ka-backyard. So tapos ko pa itong nakuhaan dahil nung nakarang araw namigay ako ng mga alugbati sa alaga kong parakeets budgerigar. So balik sa topic natin mga ka-backyard. So dito ko ilalagay isang hen. So inuna ko muna siya, tapos isunodin natin ito para mapares na natin sa ating roster. Yan, nasa loob na siya mga ka-backyard. Saka kunin na din natin ang ating pinakagwapong roster. Ayan. So nasa loob na sila mga ka-backyard. At saka mayroon na din dito naka-reading itlogan. So pag ready na sila na umitlog, so pwede silang umitlog yan. At saka mayroon din silang apaka na lupa. Nilalagyan ko na din dito ng bato para hindi masyadong
basa pag once umulan. Pero hindi naman ito maanohan ng ulan mga kabakyard. Din meron ako nilagay ditong trapal sa taas. At saka nilagyan ko din ng mga ng mga gulay-gulay para mayroon tayong magamit pag once may isda tayong nabili. So ayan mga kabakyard, nasa loob na ng breeding area ang project natin na Frizzle hen at saka itong Polish rooster. So maraming salamat sa panonood mga kabakyard. Dito na magtatapos ang video natin patungkol sa parisan ko na Polish rooster and Frizzle hen. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, hasta ko na malaking favor sa inyo, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas pa nating videos patungkol sa mga alaga ko dito. God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Happy farming!